kayo mga anak, nakakalungkot lang minsan na mas tinatangkilik natin yung kultura ng isa kaysa sa sarili nating kultura. Ako sana mga anak, hinihiling ko sana sa inyo na tangkilikin nyo kung anong meron tayo. Palaganapin nyo, pahalagahan nyo ang wikang Pilipino kasi ito ang wika na batayan ng ating pagkakilanlan. Okay? Narinig nyo na ba yung tanggol wika? Sa mga guro po, narinig nyo na po ba yung tanggol wika? Hello po. Opo, sir. Hello po. Yes po. Narinig nyo na po ba yung isang organisasyon na tinatawag na tanggol wika? Ang tanggol wika po, ito po yung isang organisasyon na patuloy na nakikipaglaban sa Kongreso na dapat po ipagpatuloy ang pag-aaral ng Pilipino. Kasi balikat ko nga po yung sinabi ko kanina. Ang sabi ko kanina ay nagkaroon noong 2011 po, nagkaroon po kasi ng problema. Ito yung panahon na papasok ang K-12 noong 2011. Ngayon, ang sinasabi ng Kongreso, ng gobyerno, ay tanggalin ang Pilipino sa kolehiyo. Yung pong ipaliwanag dito sa webinar na ito na para maunawaan din po ng mga estudyante. Ang pagpapahalaga po ay hindi lamang ang pag-aaral sa elementarya, ang pag-aaral sa high school, ang pag-aaral sa senior high school. Kinakailangan din po, meron pang mas malawak na antas ng pagkatuto pagdating sa kolehiyo sa ang Pilipino o sa pag-aaral po ng wikang Pilipino. Ngayon, ang Tanggol Wika ay isang organisasyon na patuloy na nakikipaglaban sa Kongreso upang ipagpatuloy ang pag-aaral at ang pagpapayabong sa mas mataas na antas ng pagkatuto. Noong 2011, di ba? Tapos 2013, ito na nga po yung naglabas ng memorandum. Ano po yung memorandum? Naglabas yung CHED Memorandum Order 20 Series of 2013 o yung CMO 20 2013. Ano po ba yung CHED Memorandum na yan? Sinasabi na kinakailangan tanggalin ang Pilipino o tuluyang burahin ang Pilipino sa kolehiyo. Nakakatakot. Sabi ko, bakit tatanggalin ang Pilipino sa kolehiyo sapagkat ang Pilipino ang batayan ng kasaysayan ng isang bansa, batayan ng kultura ng bansa, batayan ng pagkakilanlan ng isang tao. Ito ang kanyang identidad, ito ang kanyang kaluluwa. Sa CMO 20 Series of 2013, sinasabi dito na kinakailangan ng tanggalin ang Pilipino dahil ito ay pag-uulit lamang sa senior high school. Ito ay isang napakalaking kasinungalingan na sinasabi na ang Pilipino sa senior high school ay inuulit lamang sa kolehiyo. Kaya nga po, noong 2013 ay ang Tanggol Wika ay nakipaglaban. At nakipaglaban po noong 2013 hanggang umabot po ng 2018 ang issue na yan. Hanggang noong last 2018 ang issue ng Pilipino na yan na tanggalin po ang Pilipino. Ngayon, nakipaglaban ng Tanggol Wika. Ginawa ng Tanggol Wika ay nagpasa sila ng TRO. Ano po yung TRO o yung Temporary Restraining Order? Ano po yung sinasabi nito? Na binibigyan ng karapatan ang mga paaralan, ang kolehiyo o mantasan na ituro ang sa Pilipino. Ngunit, meron pong ngunit eh. Ano po ang sinasabi? Sabi, bahala ang paaralan kung gustong ituro ang Pilipino o hindi. Nasabi nung TRO na para bang ibigyan ng karapatan ang mga pamantasan kung ang Pilipino ay gustong ituro o hindi ilagay ito sa curriculum. Depende sa pamantasan kung gusto nila o hindi. Ito yung nakakalungkot. Marami kasing pribadong paaralan ang hindi susunod. Bakit hindi sila susunod doon? Kasi ang unang iisipin ng mga pribadong paaralan ay dagdag gastos, magdadagdag ka ng teacher. So, yun ang iniisip ng mga private school. Bakit pa kami maglalagay ng subject na Pilipino sa curriculum
kung ito ay dagdag gastos lamang. Ngayon, ano ba ang ipinaglalaban ng Tanggol Wika? Balikan natin yung Tanggol Wika. Ano ang pinaglalaban ng Tanggol Wika? Ang sabi ng Tanggol Wika, hindi po pwede na na bahala na ang pamantasan o bahala na ang eskwelahan kung ituturo ang subject na Pilipino o hindi. Hindi po pwedeng gano'n na mangyari. Kinakailangan na ito ay isabatas. Gawin itong mandato. Ibig sabihin mandato, ipatupad ito sa lahat ng paaralan na kinakailangan ituro ang Pilipino sa kolehiyo. Kaya nga, kung babalikan natin yung ito yung saligang batas. Balikan natin yung saligang batas. Kung mapapansin ninyo, yung CMO 2013 ay salunga o kinakalaban niya yung saligang batas 1987. Bakit niya kinakalaban? Kasi anong ba sinasabi sa saligang batas? Pagyabungin, pagyamanin, pag-iralin. Pag-iralin, ibig sabihin, pagyamanin mo ang wika na umiiral sa Pilipinas. Pero sinasabi sa CHED Memorandum Order 20 na tanggalin ang Pilipino. So naglalaban sila. Dapat maunawaan ng gobyerno na ang Pilipino ay hindi lamang isang asignatura sa larang ng akademiko, kundi ito ay isang asignatura na nagiging batayan ng psikolohikal, ekonomikal, kultural, teknolohikal, ng iba't ibang aspeto na maaaring magamit natin pagdating ng panahon, lalo na sa panahon ng pandemya. Mamaya, tatalakayin ng wikang Pilipino sa panahon ng pandemya. So sa ngayon, binibigyan ko lamang po kayo ng updates tungkol sa Pilipino, kung ano na po yung kasulukuyang nangyayari sa asignaturang Pilipino. Ayan po. So ito po, ano po ba yung layunin ng ating webinar? Kagabi, nag-iisip ako, ano ba ang dapat kong i-discuss sa kanila? Ano ba ang dapat na malaman nila? Nung tumawag sa akin si Ma'am Benitez, tinawagan ko si Ma'am Benitez, sabi ko, Ma'am, sino po ba ang aking magiging target viewers? Sabi niya, Sir, mga estudyante po at saka mga guro. Sabi ko, okay, estudyante at guro. Sabi ko gano'n. Ang inisip ko, sabi ko, baka junior high school, senior high school. Sa taas yun, sa taas. Okay po, may nagsasalita. Ayun po. Ayun po. Ano po yung line? Una ay magkaroon na kaalaman hinggil sa kasaysayan ng wika. Kasi gusto ko po na maunawaan ng mga mag-aaral, maunawaan ng mga guro, paano Pilipino simula sa panahon hanggang sa kasalukuyang panahon. At paano natin gagamitin ang Pilipino laban sa pandemyang kinakaharap ng bansa. Ito, pangalawa po, makapagsali ng mga terminolohiya na ginagamit at maunawaan ang gamit nito. Ito po ay isang malaking hamon. Mamaya po, ito po ay isang malaking hamon para sa mga guro na kinakailangan na sila po ay matuto o matutunan ang pagsasali ng iba't ibang mga termino na ginagamit natin sa COVID-19. Pangatlo po na layunin ng webinar ay maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa dulot ng COVID-19 Pilipino. Ang pang-apat, magkaroon tayo ng mga bagong kaalaman ang mga guro sa pagtuturo sa panahon ng pandemya at may kaalaman na magagamit sa pagharap na tinatawag natin na new normal. At ang panahon po ngayon ay hindi lamang po tinatawag natin na new normal. Tinatawag na rin po natin ito na 4.0 Industrial Revolution. Nasa ano na po tayo Nasa mundo ng technology. Nandun na po tayo sa mas mataas na antas ng kaalaman ng paggamit sa teknolohiya. Po. Ayan. Magsimula na po tayo. Yan. Halika po. Magsimula na po tayo. Handa na po ba kayo na magsimula na po tayo? It's pa lang po yung aking binabanggit sa inyo. Hindi pa po tayo nagsisimula. Ito na po yung pinakasimula ng aking webinar sa araw na ito. Po. Ang una ko pong tanong, ano ang relasyon ng wika sa kasaysayan? Kakasagot dito sa akin ng kung ano ang relasyon ng wika sa kasaysayan. Hello po.
Ano po tayo? Gawin po nating interactive yung ating webinar. Mas maganda po siguro na meron pong nagtatanong, meron pong sumasagot, parang nagkukwentuhan lang po tayo. Meron po ba ditong gustong magsabi o magpaliwanag ng may relasyon ang wika at kasaysayan? Hello po. May kausap po ba ako? Hello? Yes, sir. Hello Meron po. pa May po. kausap po ba ako? Yes, sir. Meron po. Baka ako wala akong kausap eh. Okay Meron po. pa po. Ayan. Ikaw, Maria, ano yung relasyon ng wika sa kasaysayan? Nagulat ka ba, ma'am? Tatanungin kita. O sige, ma'am. Hello po. Ito na tayo. Ikaw, ma'am, meron ka bang ideya kung ano ang relasyon ng wika sa kasaysayan? Yes po, sir. Malaki po. Opo, sir. Malaki po ang bahagi ng kasaysayan sa wika. No? Kung makikita nyo po, nagre-reflect or makikita yung kasaysayan natin sa mga wika na ating ginagamit. Doon po, sumasalamin po yung wika natin sa mga kultura na meron po tayo. Wow, napakagaling ni ma'am. Ma'am, thank you ma'am. Napakaganda ng iyong binahagi. Ito Salamat ay po. sumasalamin sa kung anong meron tayo. Yan po. Alam niyo po, mga aking tagapakinig, hindi lamang po ito tumatalakay sa sa buwan ng wika. Hindi lamang po ito yung pagbibigay, pagpapahalaga, pagkilala sa buwan ng wika o sa wika na ginagamit natin. Kasi po, ang buwan ng Agosto ay tumatalakay din po o pinagdiriwang din po sa buwan ng Agosto ang kasaysayan. Kaya nakatutuwa po na malaki ang gampanin na kasayabong ng wikang Pilipino. Ang tanong, bakit kailangan pag-aralan sa Pilipino? Bakit natin dapat pag-aralan yun? Ano ba ang relasyon ng kasaysayan? Kasi po, gaya nga ng sinabi ni ma'am, dito kasi nakaugat yung ating buhay. Dapat maunawaan ng mga tao kung paano nag-e-evolve ang wika. May paboritong professor mula sa Universidad ng Pilipinas, sa UP, ang sabi niya, si Dr. Sus Salazar, sabi ni Dr. Sus Salazar, mahalaga na maging bahagi ng wika ang kasaysayan. Bakit? Ano ba ang tinatawag nating kasaysayan? Ang kasaysayan ay salaylayan ng mga may saysay na pangyayari para sa sinasalaysayang pangkat. Ulitin ko po, ang kasaysayan ay salaylayan ng mga may saysay na pangyayari para sa sinasalaysay. Ano po ibig sabihin? Ang kasaysayan daw ay salaylayan. Ano ibig sabihin salaylayan? Imbakan, nalagyan ng may saysay. Ano ibig sabihin may saysay? May value, may halaga na mga pangyayari para sa isang partikular na grupo. Kasi bakit? Kasi ang kasaysayan, bahagi ng kasaysayan ang identidad kung ano ang kultura noon. Kaya hindi maaari na maghiwalay ang kasaysayan at ang wika. Kasi ano po ito ang wikang Pilipino, bahagi ito ng ating buhay. Bahagi ito ng ating kultura, bahagi ito ng ating kaalaman. Po kasi yung wika ng ating gunita. Bakit? Bakit sinasabing wika ng ating gunita? Wika ito ng ating alaala. Sapagkat dito kung paano lumaya ang ating bansa mula sa mararahas at madugong mga kaganapan sa Pilipinas sa panahon ng pananakop. Di po ba? Kasi nung panahon Tubo, Tagalog ang naging opisyal na wika. Nung pumasok ang Kastila, tinuruan tayong mag-Kastila. Nung pumasok ang Amerikano, tinuruan tayong mag-Amerikano. Nang akala natin ang mga Amerikano ang pati sa Kastila. Maraming ganong kwento. Maraming mga ganong pangyayari sa Pilipinas. Ngayon, ang wika ang isa sa naging sandatan natin upang makaahon tayo sa mga ganong kaganapan na nangyari sa atin dito sa atin sa bansang Pilipinas sa panahon ng pananakop. Nais ko lamang bigyan ng diin na ang wika ay bahagi na ng ating pagkatao. Hindi na ito mawawala. Saan ka man magpunta, saan ka man mapadpad, napakadaling malaman
na ikaw ay, halimbawa, bigyan ko po kayo ng ideya, kahit nasa ibang bansa, napakadali na ma-identify na ikaw ay Pilipino eh. Meron lang isang banyaga na nadapa, halimbawa nadapa o na-aksidente, tinulungan ng isang tao o tinulungan ng isang Pilipino, yung tulong ay isang batayan na ikaw ay Pilipino. Yung ating paraan ng pagsasalita, madaling makilala na ikaw ay Pilipino. Ang Pilipino ang tangi. Ang Pilipino ay napakagandang pag-aralan. Yun nga lang, mga anak, sa mga bata na nakikinig sa oras na ito, nyo yung wikang Pilipino. Kasi mga anak, ito yung batayan ng yan. Sino pa ang magpapatuloy ng kasaysayan kung mismo na mga kabataan ay mas tinatangkilik nyo ang wika ng ibang bansa o mga wikang banyaga kumpara sa sarili nating wika. Sana sa mga nakikinig ngayon ng mga kabataan, dito sinasabi ko na huwag niyong tangkilikin ang Korean kasi minsan, alam ko, baka merong isa dito na nakikinig na mga panatiko o mga fans ng mga Korean. Minsan, bigyan natin ng higit na pagpapahalaga ang wika na meron tayo. Sana sa mga makikinig ngayon na after nung webinar na ito o pagkatapos ng webinar na to, tumatak sa puso't isipan nyo na napakahalaga ng wika. Bakit? Kasi lagi mong isipin, sabi ni Sir Winsel, ito yung wika ng, ito yung wika ko na dapat kong gamitin. Ito yung batayan ng aking pagkakilanlan. Ito ang kaluluwa ko. Dito ko kikilalanin. Kaya mahalaga na pagyamanin ko ang wika na kung ano nagamit ako. Okay? Ngayon, dahil na natin, ano yung relasyon ng wika sa kasaysayan? Dahil nga nakaugat sa kasaysayan ang wika ay nakaugat sa kasaysayan. Ngayon, ano ang mahalagang bahagi ng wika sa panahon ng pandemya? Ngayon, sa totoo lang, nakakatakot. Ako nga, hindi ako lumalabas ng bahay. Hanggat maaari, lumalabas lang talaga ako kapag kinakailangan. Nakatutuwa kasi ang KWF o yung tinatawag nating Komisyon ng Wikang Pilipino, ang tema ng wika ngayon ay inugnay sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Ito nga yung pandemya o yung COVID-19. Napapanahon ang katungkulan at gampanin ng wikang Pilipino bilang wikang pambansa at mga wikain sa Pilipinas. Magkaiba po, nais ko lamang pong bigyan ng malaki po ang wikang pambansa. Iba po yung tinatawag natin na Pilipino na wikang pambansa o yung tinatawag nating Tagalog. Iba po yung mga tinatawag natin na mga Tagalog Bulacan, Tagalog Maynila. Papaliwanag ko po sa inyo yan maya-maya. Ayun, ang sabi nga po, napapanahon ang katungkulan at gampanin ng wikang Pilipino bilang wikang pambansa at mga wikain sa Pilipinas. Sa panahon ng pandemya, sapagkat may malaki itong ambag, lalo na sa agarang pakikipagkomunikasyon. Agarang pakikipagkomunikasyon. Saan tayo komunikasyon? Sa sarili, sa lipunan, at sa buong bansa. Nagsisilbi itong instrumento. Bakit ito nagsisilbing instrumento? Kasi ang wika ay nagiging daan ng tao upang hindi siya matakot. Kasi bakit hindi siya matatakot kapag yung mga impormasyon na dapat niyang malaman tungkol sa kumakalat na sakit kagaya nga ng COVID-19. Kung ang COVID-19 ba ay ibinabalita sa wikang banyaga, sa palagay ba natin ay tayo ay makakampante? Malamang hindi tayo makakampante kasi hindi natin nauunawaan yung mga pabatid, yung mga tagubilin na nanggagaling sa gobyerno na dapat na malaman natin. Napakahalaga ng wikang Pilipino kasi ito yung nagiging daan upang ipahayag ng isang tao yung kanyang saloobin, yung kanyang pananaw, at yung kanyang mga karanasan sa buhay. Kanina, sinabi ko, ang wikang Pilipino ay hindi
lamang tumatalakay sa disiplinang akademiko. Kasi baka ang iniisip ng iba ay ang Pilipino, pinag-aaralan lang yan o kaya pinagdiriwang lang yan kapag buwan ng Agosto. Minsan nakakalungkot, bakit ang pagpapahalaga natin sa wikang Pilipino ay isang buwan lang. Minsan nga, meron pa mga paaralan, ang sinabi, buwan ng wika, pero ang pagdiriwang, isang araw o 2 araw lamang. Hindi lamang tumatalakay sa akademiko ang wikang Pilipino. Ito ay may malaking gampanin sa, lalo ngayon sa panahon ng pandemya, sa mga usapin sa psikolohikal, economical, kultural, at politikal. Halimbawa, kapag may mga pulong, halimbawa yung mga meeting, may mga yung pulong ay na ginagawa ni President Duterte sa TV, yung mga announcement niya, napakahalaga na gamitin ang wikang Pilipino kasi ito yung magiging daan ng taong bayan kung papaano niya mauunawaan ang lahat ng impormasyon na dapat malaman mula sa gobyerno. Ngayon, bukod doon sa political, psychological, minsan kasi, ito yung totoo, sa panahon ng pandemya, may konti ka lang naranasan sa sarili mo, natatakot ka na, nadidepress ka na, di ba? Kasi parang, ang pakiramdam mo, naku, Diyos ko, baka may COVID na ako, sumakit ng ulo ko, baka may COVID na. Kung hindi mo nauunawaan yung mga impormasyon na dapat mong malaman sa COVID-19, ay baka mas lalong mapadali yung buhay mo. Kasi nga, hindi mo nauunawaan kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin kapag ikaw ay dinapuan o kapag ikaw ay nakaranas ng iba't ibang mga sintomas ng pagkakaroon ng isang sakit kagaya nga ng COVID-19. Ngayon, kanina, nabanggit ko, sabi ko, wikang pambansa, wikain. Ano ba ang pinagkaiba ng wikang pambansa sa wikain? Maaari ba akong magtanong dito uli? Hello po. Meron po ba kayong ideya kung ano ang pinagkaiba ng wikang pambansa sa tinatawag nating wikain? Okay po. Ayun, sige. Salamat po. Ako na po ang magpapaliwanag. Ang wika po, parang ano po yan eh? Parang puno. Parang puno po yan. Paano pong parang puno? Ang wikang pambansa, ito po yung parang pinakaugat ng puno. Ito yung pinaka-foundation ng yung tinatawag po nating Pilipino na letter F. Yung F-I-L-I-P-I-N-O. Yun po ang tinatawag nating pinakaugat. Siya po yung pinaka-foundation ng lahat ng wika sa Pilipinas. Ngayon, doon po sa pinakapuno, doon po sa pinakapuno, puno po o yung pinakaugat, meron po itong pinakasanga. May mga sanga po ito. Ngayon, yung mga sanga na yon, yun po yung tinatawag natin na iba pang wika sa Pilipinas. Kasi marami po tayong wika sa Pilipinas. Hindi lamang po yung Pilipino na ginagamit natin ngayon. Ano ba yung mga wika sa Pilipinas? Paglilinaw po. Kasi baka ang iniisip po ninyo yung Tagalog, Kapampangan, Cebuano, Ilocano, Bicolano, Pangasinense, Chabacano, Waray. Yan po ay, hindi po yan mga dialekto. Yan po ay wika. Iba po yung tinatawag nating dialekto na doon sa particular na lugar na yon. Halimbawa, kapag sinabi ko po na Tagalog, ang Tagalog ay wika. Ngayon, meron po itong, may sanga. Kaya sabihin natin na ito na yung bunga. Ito na po yung pinakabunga. Ano po yung mula doon sa ugat, bilang foundation, yung Pilipino, yung F-I-L-I-P-I-N-O, na pumunta tayo doon sa sanga, yung Tagalog, pupunta tayo sa pinakabunga. Ano yung pinakabunga? Ito yung wikain. Ito po yung tinatawag na halimbawa Tagalog ng Maynila, Tagalog ng
Ano ba ba? Tagalog ng Batangas, Tagalog ng Maynila, Tagalog ng Bulacan. Magkakaiba po kasi ang ating mga Tagalog, magkakaiba ang ating wika. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Dito, sa buhay po nating urong, ano pong ibig sabihin ng urong? Maghugas ng, ano po yon? Kapag urong, ano po ibig sabihin sa atin sa Bulacan? Hugas ng plato. Hugas po ng plato. Yun. Maghugas ng plato o maghugas ng pinggan. Kapag sa Maynila ka at sinabi mo na mag-urong ka, hindi yun maghugas ng plato. Yun ay sinasabi na ikaw ay mag-atras o umatras. So nagkakaroon ng variasyon. Yung variasyon na yun yung tinatawag nating wikain. So naintindihan natin, naunawaan natin na ang wikang pambansa ay Pilipino, ito yung pinaka-foundation. Marami tayong klase ng wika. Ito yung Tagalog, Kapampangan, Cebuano, Wano, Bicolano, Pangasinense, Chabacano. No, marami tayong klase ng wika. Pero doon sa mga klase ng wika na yon, meron pang nasa ilalim. Yun nga yung tinatawag natin na wikain. Ngayon, balik tayo doon sa usapin ng pandemya. Ang wikang Pilipino ay sinasabi na ito ay mabisang gamot. Mabisang gamot, hindi gamot na panlunas, agarang panlunas sa COVID-19. Kundi ito ay isang mabisang gamot upang maunawaan kung ano yung mga bagay na dapat gawin ng isang tao sa pag-iwas sa sakit at kung paano niya ito malalabanan. Alam niyo po ba, kung mapapansin niyo, noong panahon na noong panahon na pumasok ang COVID dito sa Pilipinas, ang pandemya, noong kailan yon? Enero, noong mga last week of January, huling araw ng Enero, pumasok sa atin ang pandemya. Kung mapapansin niyo noon, ang mga balita noon sa telebisyon, karaniwan na sinasabi o binabalita sa wikang Banyaga. Kahit sa mga dyaryo, mapapansin na, halimbawa, yung ECQ, anong ibig sabihin ng ECQ? Enhanced Community Quarantine, yung MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine, ito ay mapapansin na naka-post o nakasulat sa wikang Ingles. Pero, nung medyo dumating ang mga buwan ng Abril, Mayo, Hunyo hanggang Hulyo, ay binago na nila yung pagpapaliwanag, ginamit na nila ang wikang Pilipino. Kasi napakahalaga sa mga Pilipino na nauunawaan yung mga termino na ginagamit sa COVID-19. Kasi ito yung magiging ito yung magiging sandata. Ito yung magiging laban natin kung paano natin susumpuin ang coronavirus. Hindi man natin siya masumpo ng madali araw o ng agaran sa pamamagitan ng pag-iingat, nauunawaan natin yung mga impormasyon, ay hindi tayo magkakaroon ng sakit na COVID-19 o ng pandemya na kumakalat ngayon dito sa bansa natin. Halimbawa ngayon, alam na natin ang ibig sabihin ng tinatawag na ECQ. Kapag sinabing ECQ, ano ibig sabihin ng ECQ? Ito yung malawakang paghigpit para sa komunidad. Kapag sinabi nating MECQ, ano naman ito? Ito yung katamtaman na paghigpit lamang. Kapag sinabi naman nating GCQ, ito ay tawag dito maluwag na kumbaga maluwag na tayo sa lahat ng bagay na maaari nating gawin. Naunawaan natin yun kasi wikang Pilipino yung ginagamit natin. Ngayon, sa madaling salita, mas nauunawaan natin ng mga Pilipino yung pag-iwas sa sakit dahil nalalaman natin kung ano yung magiging epekto nito sa ating buhay. Kasi nga, yung mga impormasyon na nanggagaling sa gobyerno ay nasusulat sa wika na ating nauunawaan. Mapapansin na ang wikang Pilipino ang naging daan upang mapalapit sa taong bayan ang mga tagubilin ng pamahalaan sa pag-iingat sa panahon ng pandemya. Lagi po nating iisipin o lagi po natin isa sa puso na
Ang wikang Pilipino ay buhay at dinamiko. Ano ibig sabihin buhay at dinamiko? Patuloy itong nagbabago, patuloy itong nadaragdagan, depende sa panahon. Ngayon, sa panahong ito, mahalaga na hindi lamang ipagdiwang natin ang buwan ng wika, kundi ano yung mahalaga? Maunawaan ng bawat Pilipino ang konsepto at yung tinatawag natin na kolektibong pananaw hinggil sa usapin ng kasulukuyang sitwasyon ng mundo. Na kinakailangan magkaroon tayo ng isang kolektibong pananaw na ito na yung sitwasyon ngayon. Ito yung tinatawag na bagong normal. Paano natin haharapin ang bagong normal? Kinakailangan bilang isang mag-aaral, bilang mga guro, nauunawaan natin sitwasyon na nangyayari sa kasalukuyang panahon. Magkaroon tayo ng malawak na kaalaman. Okay po? Ngayon, alam niyo po ba, ang panahon na ito ay bukod sa nakakatakot, tingnan natin yung isang positibong bagay. Naisip ko, sabi, ano ba yung positibong bagay na naidulot ng COVID-19 pagdating sa wika? No? Ano yung positibong bagay na naidulot ng COVID-19, ng pandemya, pagdating sa wika? Sa panahon ngayon, ito yung panahon panahon ng pagkakataon upang pagyamanin at pagyabuhin ng wikang Pilipino. Kasi bakit? Bakit ito yung panahon? Sa social media, sa kagaya sa mga Facebook, sa mga Twitter, sa mga page, sa mga palabas sa telebisyon, sa mga binabalita sa radyo, mahalaga na gamitin ang wikang Pilipino. Kasi kapag ginamit natin ang wikang Pilipino, ito yung nagiging isang daan para mas lalong yumaman at yumabong ang wika sa buong. May pagmamalaki natin na ang wikang Pilipino ay katangi-tangi at napakagandang pag-aralan. Okay po? Meron po kayong tanong? Kung meron po kayong tanong, wala pong problema, magtanong po kayo. Okay po. Okay po. So ngayon, ano po ba yung ambag ng wika bilang gamot at sandata laban sa pandemya? Sa panahon ng pandemya, mahalaga na naunawaan ng tao ang lahat ng impormasyon at tagubilin ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat at masugpo ang lumalalang sakit na ito. Ito nga po yung COVID-19. Mahalaga po na sa lahat ng transaksyon o diseminasyon ng mga mahalaga na aksyon o diseminasyon ng mga impormasyon ay nagagamit at nakasulat ito sa wikang Pilipino. Dahil ito po yung wikang nakagisnan Ito yung wikang naunawaan ng lahat. Ito po yung wika na magiging sandata natin upang maiwasan yung sakit na dumapo sa ating katawan. Maganda rin po na maisalin yung mga termino sa wikang Pilipino o kaya po sa wikang dito sa atin sa Bulacan. Karamihan naman po ng mga nag-aaral dyan po sa Sacred ay mga Tagalog. Maganda po sana na kapag tayo ay, yung mga guro po, kaya kapag tayo ay nagtatalakay, talakayin natin yung mga termino o na ginagamit sa COVID-19 sa wikang mauunawaan ng mga estudyante ng ating mga mag-aaral. Kasi po ito yung magiging daan upang masigit na magkaroon ng kamalayan ang mga mag-aaral kung paano nila iiwasan at kung paano sila kikilos ng naayon batay sa kasulukuyang sitwasyon na nangyayari dito sa Pilipinas. Mahalaga po ang gamit ng wikang Pilipino sa pagbibigay ng kabatiran sa mga tao. Tayo po, yung mga guro, mahalaga po na sa mga forum, sa mga meeting, sa mga usapin po na may kinalaman sa COVID-19, mahalaga po na nauunawaan ng mga tagapakinig yung impormasyon na dapat nilang malaman. Sapagkat ang ganitong paraan po, yung mga pagpupulong, yung mga meeting na yan, yung mga forum na yan, kapag ginamit natin ang wikang Pilipino, nagiging intelektualisado po ang ating wika. Ano ibig sabihin intelektualisado?
nagiging ano po nagkakaroon tayo ng na mas malawak na pagtingin, mas malalim na pagtingin, mas malalim na kaisipan, mga mas malalim na pag-aaral sa mga diskurso, sa akademya, at sa lalong mas mataas na edukasyon. Kasi kapag ginagamit po natin ang wikang sa lahat ng antas, nagiging intelektualisado po ito. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating standardization. At kapag ginamit po natin ang wikang Pilipino sa lahat ng transaksyon, na natin, magiging matagumpay po ang pagkamit natin ng pagpapayabong ng wikang Pilipino sa mundo. Mas lalo po tayong kikilalanin, mas lalo pong magiging katangi-tangi ang wikang Pilipino sa buong mundo. Kaya po, agad maaari, iminumungkahi ko sa mga guro na gamitin po natin ang wikang Pilipino sa lahat ng antas ng paraan ng pakikipagtransaksyon sapagkat ito po ang magiging daan ng wika tungo sa tinatawag nating intelektualisasyon. Okay po? Ngayon po, ano ang tungkulin ng guro at mag-aaral sa panahon ng pandemya? Maaari po ba na magkaroon tayo ng Q&A dito? Parang question and answer lang po. Kasi gusto kong makuha, ikaw bilang isang guro, ano yung tungkulin mo na dapat mong magampanan sa panahon ngayon ng pandemya? Ikaw bilang isang mag-aaral, ano yung tungkulin mo na dapat mong gawin sa panahon ng pandemya? Maaari po ba akong humingi ng mga ng aking mga tagapakinig na kailang mga opinyon? Meron po bang guro sino pong guro ang maaaring magbahagi ng kanyang tungkulin sa panahon ng pandemya? Maaari po ba magbahagi ng tungkulin na ang aking pong kaibig, Ma'am Regine? Nandiyan po ba si Ma'am Regine? Hello po, Doc. Good afternoon. Hello po. Hello po. Yes Ma'am, po. maaari ka bang magbahagi kung tungkulin bilang isang guro sa panahon ng pandemya? Dahil nga dito sa pandemics, alam naman natin na nahinto yung normal nating buhay sa loob ng eskwelahan. So bilang isang pangako na sinumpaan ng isang guro, kailangan nating ituloy kung ano man yung bagay na nasimulan sa gitna ng pandemya na kinakaharap natin lahat. Ayun po. Salamat, ma'am. Napakaganda ng sinabi ni ma'am. Talagang ang guro ay wala tong katumbas na kahit anong yaman sapagkat kapag ikaw ay guro, kailangan hindi ka lamang guro sa guro bilang isang gumaganap bilang isang tao, kundi ikaw ay guro na dapat may puso rin sa iyong mga mag-aaral na sa kabila ng mga pangyayari at kaganapan na nangyayari dito sa ating mundo, kinakailangan ipakita mo pa rin yung pagmamahal mo sa iyong profesyon bilang isang guro. Sa mga mag-aaral, meron ba dito na maaaring magbahagi ng kanilang tungkulin sa panahon ng pandemya? Hello po, yung mga bata dito, meron ba? Hello, ma'am. Sige, ako na lang. Dahil ayun, meron. Meron po ba? Sir? Okay. Ako po. Meron pong bata na magbabahagi po. Sige po. Sa bata po, wala po atang sumasagot. Pero sige sir, bilang guro, magdadagdag na lang din po ako. Sige po. Baka natatakot yung mga bata. Opo. Sige po. Ako po bilang guro, katulad po ng sinabi ni Ma'am Regine, ipapagpatuloy pa rin po yung propesyon na aming pinasok. No? Gayon din, hindi namin ikukulong ang aming sarili sa asignatura na aming tinuturo lamang, kundi daragdagan namin ito ng mga kaalaman na kung saan magagamit iyon ng mga mag-aaral para sa kanilang kaalaman sa panahon na meron po tayo ngayon, sir. Wow, salamat ma'am. Maraming salamat po sa
pagbabahagi ninyo ng inyong mga opinion hinggil po sa inyong mga tungkulin. Ma'am Regine, Ma'am, ano po pangalan niyo? Ma'am Benitez, salamat po. Ito po na dapat gawin natin bilang isang mga teacher, bilang isang guro. Una po, pinakamahalagang gawain ng isang guro sa panahon ng pandemya, yung pagsasalin. Kasi ito po yung talagang talagang in demand ngayon na kinakailasta kung tayo ay mga tuturo natin, kung tayo ay nagtuturo ng agham lamang ang ituturo natin. Kung tayo ay nagtuturo ng matematika lamang ang ituturo natin. Kasi ang lahat ng mga salita ay maaari nating, lahat ng mga salita sa mga asignatura na tinuturo natin ay maaari nating isalin sa wikang Pilipino na mauunawaan ng mga estudyante. Halimbawa, sa math, sa matematika, yung mga datos na ginagamit sa ilan na ba yung bilang ng COVID-19, pwede natin siyang isalin sa wikang Pilipino. Sa Ingles, yung ano ang salin ng ECQ, ano sa Tagalog ang ECQ, ano sa Tagalog ang tinatawag nating MECQ, ano sa Tagalog ang tinatawag, ano sa Pilipino ang tinatawag natin na GCQ, ano yung tinatawag natin na social distancing, ano yung physical distancing, face mask, frontliners. Dapat magkaroon tayo ng salin sa mga salita na yon. Ngunit, pagsasalin ay isang napakabigat na gawain. Hindi po kasi, baka po kasi maano niyo ako na sabihin niya na, sir, yung pagsasalin ganito lang yan. Hindi po, napakabigat napakabigat na tungkulin ang magsalin. Kasi ang pagsasalin ay hindi lamang ito pagsasalin na para bang, alam niyo po yung may tubig sa pitchel, alam niyo po yung pitchel, yung lalagyan ng tubig, na isasalin mo sa baso, na kapag sinalin mo sa baso, ay ganun na mismo yung perfect na salin. Ibig sabihin nandun na yung kung ano yung kahulugan nito sa Ingles, ay siya rin na magiging kahulugan nito sa Tagalog. Hindi po ganun kadali. Lagi po may naiiwang latak. Ano po yung tinatawag na latak? Ito po yung yung original na kahulugan ng mga salita. So, tayo po bilang mga guro, kapag po tayo ay magsasalin ng isang termino, kinakailangan po na ito ay masuri at mabalidate po ng mga eksperto bago po natin ito gamitin. So tayo po mga guro, hinahamon ko po kayo, magsalin po tayo ng mga termino na ginagamit po sa panahon ngayon ng COVID-19. Sapagkat ang mga termino na nasusulat sa wikang Pilipino, sa wikang nakalisnan, sa wikang kinamulatan natin, ang magiging daan upang maunawaan ng mga tao kung paano iiwas sa pandemyang kinakaharap po natin ngayon. So tayo pong mga guro, malaki po ang tungkulin natin, magsalin tayo ng mga termino, pero sa pagsasalin, lagi ko masabi, hindi po basta magsalin. Kinakailangan po meron itong pagsusuri, meron itong pagtingin, malalim na pagtingin ng mga eksperto. Hindi po porke na magaling ka sa math, magsasalin ka na ng math. Halimbawa, yung tinatawag natin na square root, pwede ba natin sabihin para sukat-ugat? Hindi po pwedeng ganon. No? Halimbawa, yung 2x, square root of 10, pwede ba natin sabihin na 2x sa parisukat-ugat 10? Hindi po pwedeng ganon. Kinakailangan na ang pagsasalin ng mga termino ay binabalidate ng mga eksperto. Lalo na kung ito ay gagamitin natin sa panahon ngayon sapagkat maaari itong makaapekto sa mas nakakarami. Ngayon, tungkulin din po natin ng mga guro na maituro sa mga mag-aaral ang kahulugan, at hindi lamang po ang kahulugan, ang mas malalim na pagtingin sa epekto ng COVID-19 sa ating buhay, sa lipunan na ating ginagalawan at sa bansa na ating kinabibilangan. At kung tayo po ay gumagawa ng mga modules o kahit anong uri po ng kagamitang panturo, iminumungkahi ko na talakayin natin yung mga issue na may kinalaman sa lipunan, na may kinalaman sa pandemyang ito na kinakaharap natin.
ang isang guro po ay kinakailangan na mayroon siyang malawak na kaalaman sa pandemya at kinakailangan na ituro ito sa wika na kanilang nauunawaan. So, mahalaga po iyon na may turo sa wikang nauunawaan ng mga estudyante. Meron po akong dagdag lamang. Sa mga nagtuturo po ng linguistika, ng language at saka ng literature, sa mga nagtuturo po ng Ingles, nagtuturo po ng Pilipino, alam base ng Ingles at ng Pilipino yung literatura o yung panitikan. Bahagi po ng pagtuturo natin yung panitikan. Hinahamon ko po kayo na bumuo kayo ng mga kwento. Maaari kayong gumawa ng mga kwento, ng mga aktibidad na tumatalakay sa karanasan ng mga taong tinamaan ng COVID-19. Kung paano sila nakipaglaban, yung kabayanihan ng mga frontliners sa pagsalba ng buhay ng ibang tao, yung pagpaplano ng mga pamahalaan upang masugpo ang COVID-19. Gawin po natin yon. Kasi sa literatura, maaari po nating maging isang estilo o pamamaraan yung pagkukwento ng tunay na nangyari, ng tunay na karanasan ng mga taong involved o ng mga naging bahagi ng COVID-19. So sa mga nagtuturo po ng Ingles at nagtuturo po ng Pilipino, nagtuturo po ng panitikan at ng literatura, mahalaga po na bumuo tayo ng mga kwento. Kwento na batay sa totoong nangyari, sa totoong karanasan ng mga taong involved sa COVID-19. Kasi po, ito rin yung magiging pagpapatunay na talagang ito yung nangyayari. At kapag nagkaroon ng pagpapatunay na ganito yung nangyari, tayong mga tao, tayong mga Pilipino ay magkakaroon tayo ng pangangalaga sa ating mga sarili na huwag nating gawin yung ganitong bagay kasi nabasa ko yan kasi ganito yung magiging epekto niyan. Kasi ganito yung lalabas, ganito yung magiging resulta niyan kapag hindi ko sinunod yung mga tagubilin o yung mga sinasabi ng gobyerno para din sa sarili kong kapakanan. So tayo pong mga guro ay yun po ang ating tungkulin. Ngayon, so sa mga guro, ito yung tungkulin. Sa mga mag-aaral, mga anak na nakikinig ngayon, sa mga bata na nakikinig ngayon sa elementarya, sa high school, sa senior high school, hinahamon ko rin kayo. Ano yung hamon na gusto kong gawin ninyo? Kasi alam niyo ba mga anak, ito yung pinakamadaling panahon ng pagkatuto eh. Yung sa isang pindot lamang sa keyboard ng ating ng computer, ng ating laptop, sa mga gadgets, madali tayo makakuha ng impormasyon. So ngayon bilang isang mag-aaral, kinakailangan natin na maging maalam. Ibig sabihin maging maalam. Hindi basta may nabasa tayo sa social media, okay na yun eh. At ito yung gusto kong gusto kong talaga bigyan diin sa mga mag-aaral. Yung mga nababasa ninyo, yung mga nakikita ninyong balita sa social media, ay suriin yung maigi. Kasi baka mamaya fake news. Alam niyo yung fake news, yung mga balita na hindi totoo. Kasi ang isang fake news ay maaari itong makaapekto sa mas maraming tao. Tandaan niyo mga anak na ang pagpapakalat ng maling balita, lalo na sa panahon ng pandemya, harap natin ngayon, ay isang malaking suliranin din ng bansa. Kasi tayo bilang isang estudyante, hindi lamang na gumagalaw yung mga teacher natin, gumagalaw yung pamahalaan, gumagalaw yung Department of Health o yung DOH, tayo rin mga mag-aaral, dapat meron tayong tungkulin na masugpo yung pandemya. So, iwasan natin yung pagpapakalat ng mga fake news. Alam niyo mga anak, sa panahon na to, hindi ito yung panahon ng panloloko eh. Ay, ibig sabihin panloloko, yung minsan sasabihin mo, ay, isi-share ko to kasi gusto ko na mag-viral ako. Gusto ko na wala lang, parang trip ko lang na magpakalat ng maling balita. Mga anak, hindi ito ang panahon ng panloloko. Ito ang panahon na kinakailangan natin ng tamang impormasyon. Bilang isang mag-aaral ng Sacred Heart Academy, alam ko na itinuturo sa inyo ng mga guro ninyo yung mga tamang gawain na makakabuti hindi lamang sa sarili mo
kundi sa lipunan at sa bayan mo na iyong ginagalawan sa iyong bansa na iyong kinagisnan. Bilang isang estudyante, tungkulin mo na mahalin ang iyong sarili at higit sa lahat, mahalin mo rin ang iyong kapwa. Sapagkat kapag minahal mo ang iyong sarili at minahal mo ang iyong kapwa, sigurado ay ang mga pandemya na kagaya nito na COVID-19 ay unti-unti nating masusumpo at unti-unti nating malalabanan. Dagdag ko pa, sa mga simpleng bagay na magagawa natin tulad ng pagbabasa, pagtuturo sa iba, pakikinig sa mga tagubili ng gobyerno sa pag-iingat sa pandemya, pagsunod sa ating mga guro, ay malaki ng ambag pang makatulong tayo sa pagsugpo ng coronavirus. So, mga anak, mga mag-aaral, hinahamon ko kayo no na dapat ay maging aware tayo sa lahat na nangyayari sa ating paligid. Ito yung next po. Ayan, sana. Ayan. Ay, nawala. Hello po, nandito po ako. Yes po, sir. Hello po. Opo, sir. Ayan. Opo. Parang nag-stop yung aking presentation. Ayun. Ayan. So kanina, binigyan ko na kayo ng hamon. Meron pa pong isang hamon na mas mabigat. Ito yung hamon na mas mabigat. Bukod doon sa pagsasalin, meron pa talaga isang hamon na mas mabigat. Sir, parang ang dami naman ang hamon mo sa amin. Ito yung hamon sa panahon ng pandemya. Sa inyo po, sa mga guro, bukod sa hinahamon ko kayo sa mga termino na kinakailangan nating isalin, hinahamon ko po kayo na mga guro na gumawa po tayo ng mga research ng mga pananaliksik na nasusulat sa wikang Pilipino. Kasi minsan nakakalungkot, para bang napakataas ng pagtingin natin kapag ang research ay nasulat sa wikang Ingles. Minsan yun ang totoo. Paano natin may papakita na ang wikang Pilipino ay napakaganda at katangi-tangi pag-aralan kung hindi tayo gumagawa ng mga research ng mga pananaliksik sa sulat sa wikang Pilipino. Tayong mga guro, sa panahon ng new normal, sa panahon na tinatawag na 4.0 Industrial Revolution, kinakailangan po, inahamon ko kayo, gumawa kayo ng mga pananaliksik, ng mga research, lalo na po sa kinakaharap nating pandemya. Dahil ito po yung maaaring maging hanguan ng mga kaalaman ng mga eksperto sa medisina, sa akademya, sa batas, sa pamamahala, at sa iba pang mga ahensya upang masugpo natin ang kinakaharap na suliranin ng ating bansa. Sa mga mag-aaral, ito yung isa pang hamon na mabigat din para sa inyo. Na ito ay hamon ko sa mga junior high school at sa mga senior high school. No? Junior high school, senior high school, itong hamon ko sa inyo. At kung tayo man ay magkikita pagdating ng panahon sa Bulacan State University, kung kayo ay mag-aaral sa BSc, hanapin nyo ako, sabihin nyo sa akin, Sir, ito yung hamon mo sa amin. Ito yung hamon mo sa amin na pinagagawa mo. At ako mismo ang tutulong sa inyo para maipagmalaki yan, para mas kilalanin yan sa mas malawak na tawag dito na sakop ng ating bansa. Ngayon, ito yung hamon ko sa mga mag-aaral ng junior high school, ng senior high school. Hinahamon ko kayo. Ito yung panahon ng pagbubuo ng bagong eksperimento. Mga anak, ito yung panahon na kayo mismo napakaalam niyo sa technology. Sa totoo lang, mas maalam pa kayo sa amin. Kanina nga kay Ma'am Benitez, sabi ko, Ma'am, pag hindi ko alam yung gagawin ko, tulungan mo ko sa presentation. Kasi hindi ko masyadong gamay ang Zoom. Gamay ko kasi yung Google Meet. Sabi ko gano'n sa kanya. Pero gano'n pa sabi ko, sige, pag-aralan kanina. Bukod sa nagtanong ako kay Ma'am Benitez kung paano yung gagawin, nag-YouTube ako kanina. Sabi ko, tingnan ko nga, paano ba ang pag-present ng presentation sa Zoom application. So nakita ko, gano'n na pala kasimple yun. So, kung ako mismo, sa sarili ko, naunawaan ko yung isang proseso ng paggawa gamit ang agham, gamit ang teknolohiya,
mas higit kayo. Kasi bakit? Kayong mga kabataan ngayon, dali ninyong matutunan ang lahat ng mga tawag dito, lahat ng mga applications sa technology, sa computer, sa napakabilis eh. Yung pamangkin ko nga lang, mas daig pa ako. Mas daig pa ako mag-reformat ng cellphone. Samantala siya, nare-reformat niya yung cellphone. Samantalang ako, hindi ko ma-reformat yung cellphone. Kasi nga, hindi ganun ka sapat yung kaalaman ko pagdating sa technology. So kayong mga mag-aaral, hinahamon ko kayo na bumuo kayo ng bagong eksperimento. Mga bagong eksperimento na likha ng agham at ng teknolohiya. Bumuo kayo ng mga simpleng bagay na may malaking ambag sa pagsugpo ng pandemya. Ang lawak ng inyong kaalaman sa paggamit ng teknolohiya ang magiging daan ng panibagong pagkatuto at pagkilala. Inuulit ko mga anak, hinahamon ko kayo. Kayo ang bagong pag-asa ng bayan. Okay ba yun? Okay? So, meron po ba kayong mga tanong? Dadako na po ako sa aking pangwakas na ito po yung nais ko sanang iwan sa inyo na pangwakas. Ang wika ay buhay at nagbabago. Sa panahon ng pandemya, hindi man ito ang maging ambag o hindi man ito ang maging pangunahing gamot kasi talagang kinakailangan talaga natin ng vaccine upang masolusyonan ang COVID-19. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng tao kung paano niya pangangalagaan ang kanyang sarili laban sa sakit. Mahalaga na naunawaan niya ang lahat ng impormasyon laban sa pandemya. Laban sa pandemya, batay sa kaniyang wika at wikaing nakagisnan. At idadagdag ko lamang po, ngayon ko lang din naisip, higit sa lahat, sa kabila ng pandemya, mga karahasan at katiwalian sa bayan, alam po natin ang mga guro na napakaraming katiwalaan sa bayan, ang wikang Pilipino po, ang magiging lakas nating mga Pilipino laban sa ganitong uri ng mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Ito po ang magiging lakas ng pagka-Pilipino. Maraming salamat po. Ayan po. Thank you po. Okay. Maraming salamat po, Dr. Wilson, sa napaka-impormatibong talakayan at sa hindi malilimutang kaalaman na ibinahagi po ninyo sa amin. No? Okay, ilan sa mga tumimo sa akin sa mga inilahad nyo, Dr. Wilson, no? Isa rito ay Winsel, ay ang Pilipino Yes. ay hindi lamang po isang asignatura, no, kundi ito ay batayan ng maraming aspeto po, no. Gayon din ito ay buhay at dinamiko, patuloy itong nababago, nadadagdagan, no. Sumasabay po ito sa pagbabago nararanasan ng mundo. Yan, katulad nga po nagkaroon ng pandemic. Yung mga terminolohiya, no, na dati nababasa natin English lang, ngayon meron na itong mga katumbas sa Pilipino. May ilang mga katumbas sa Pilipino yung mga terminolohiya po na atin nababasa, no? Ayan, maraming salamat po, Dr. Wilson. Okay, ngayon naman, inaanyayahan ko ang ating pangalawang punong guro sa Junior High School, si Ginang Maxima Castillo, upang igawad ang sertipiko ng pagkilala sa ating mahusay na tagapagsalita. Hello po. Kung meron po kayong mga tanong, pwede po kayong magtanong. Kung meron po mga paglilinaw ay pwede po magbigay ng paglilinaw at mga katanungan po. Sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay igagawad natin ang sertipiko ng pagpapahalaga kay Dr. Winsel M. Ocampo bilang pagkilala sa kanyang mga mahalagang kaalaman na naibahagi sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika na may temang Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika. Ibinibigay ngayong ika-27 ng Agosto, taong 2020. Signed, William D.C. Enrique, PhD, Vice President for Academic Affairs and School Principal of Sacred Heart Academy. So maraming salamat po, Dr. Winsel,
Tanggapin po ninyo ang certificate na ito. Para sa inyo po ito. Dr. Winsel, thank you very much po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kung meron po kayong mga katanungan ay maaari po kayong magtanong at handa po akong sagutin ang ilan sa mga katanungan. Handa po akong sagutin ang ilan sa mga katanungan kung meron po kayong mga tanong. Salamat po sa pagkilala. Hello po. Hello po. Okay. Hello po. Okay, ngayon naman, narito si Dr. Melchor Manuel para sa pangwakas na pananalita. Okay. Sir Melchor. Maraming salamat. May sounds ako, Ma'am Rose Ann. Opo, sir. Okay. Maraming salamat, Binibining Rose Ann Benitez, sa pangunguna ni Ginang Janine Lapig Palermo. At sa lahat po ng kaguluhan ng asignaturang Pilipino, sa mga mag-aaral po. At nakita ko may mga magulang din na nakikinig sa ating pong panauhin. May mga magulang sila, may nag-report sa akin na nakikinig sila kahit sila ay nasa abroad. Nakakatuwa. No? Maraming salamat po sa inyo. Higit po sa lahat, grabe ang dami po naming natutunan, Dr. Winsel. Napakahalaga po ng inyo pong naging pagsasalin ng kaalaman sa ating po mga mag-aaral at sa mga magulang at sa mga guro na nakikinig sa hapong ito. Sa ngalan po ng pamunuan ng eskwelahan, kami po ay lubos nagpapasalamat sa lahat po ng sumuporta sa hapong ito. At nais ko lamang pong isingit po, Dr. Winsel, no? Meron po kasi kung nabasa, ito po ay Senate Bill number 1539, Language Accessibility of Public Information on Disaster, na ito po ay sinusulong ni Senador Lito Lapid na upang higit daw na mapalakas ang pagsisikap na pahalagahan ng Pilipino at ang mga katutubong wika upang ang ating pamayanan ay madali at mabilis nitong naitatawid ang mensahe ng mga tao o pamahalaan tungo sa maayos na pagkakaunawaan ng bawat isa. Dr. Winsel, kasi po ang aking pong pagkakabasa doon sa nabasa ko po dito, ito po ay sinusulong. Hindi ko po maano kung ito po ba ay pinatutupad na po ba ito, Dok? Wala pa pong lumalabas na memorandum na kung ito po ay ipinapalaganap na po. Wala pa po. Wala pa po siyang lumalabas. Salamat ito po po. ay Salamat. hanggang ngayon ito po ay ano pa. Opo. Malaking bagay po ito na itong sinusulong ni Senador Lito Lapid sapagkat ito yung paraan para ang bawat isa, ang bawat mamamayan ay talagang magkaunawaan tungo sa maayos na komunikasyon ng bawat isa. Muli po, ang Secretariat Academy po, Dr. Winsel, napakarami pong natutunan ng mga bata, mga magulang, mga guro. Ako po'y nag-notes din sa yung sinasabi. Sana yung mga hamon mo ay puntahan ka sa BSU, no? Para balikan ka at sabihin, Dr. Winsel, ako ang isa sa mga tagapakinig mo. Ito na yung hamon mo. No? Muli, Dr. Winsel, sa mga guro, sa mga bata, sa mga magulang na nasa abroad, mga nakikinig, mula po sa Sacred Heart,
taos-puso po ang aming pasasalamat. Lalo na po, Dr. Winsel Mateo Ocampo. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Salamat po. Magandang hapon po. Salamat po. Okay, at dyan na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Ako si Binibining Rosan Benitez, ang guro ng palatuntunan. Maraming salamat po.